But who will now know, O vain man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Seest thou how faith wrought in his works, and by works was faith made perfect? And the scripture, sabay-sabay tayo dito, ready, go. And The scripture was fulfilled, which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. And he was called the friend of God. Ano tayo? Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita. I pray kayo pumapala. Matutunan namin ang subject nito, Lord. Kailangan namin to, Lord. O minsan ay misunderstood. I pray, grant niyo po, Lord, ang aming petition this afternoon. Matuto kami sa inyo sa bagay na ito din. Kayo makita namin, kayo ang aming kaibigan. But we also need friends here. Yung tamang mga friends, Panginoon. Kayo mag-grant niyan, according sa iyong kalooban, sa inyong timeline din po, Lord. Maging mabuting kaibigan din kami. Para ma-reflect din namin kung paano kayo ay mabuting kaibigan sa amin. Magkaroon kayo mga partners din sa ministry sa ganitong bagay. Alam po, Lord, kayo pong lalati. In Jesus' name we pray. Amen. Makapo na po. Okay, nakalimutan ako. Good afternoon po sa lahat. Dito na kayo na. Rain, dito ka na ba? Yan. Peter. So, sino dito my friend? Ask kamay. Sinong best friend mo doon, Jamie? Si Jana. Ikaw, Jana, sinong friend mo? Sino pa my friend? Taas kamay. Wala nang. Jamie. Si Jackie. Ha? Julia, sino friend mo, best friend mo doon? Ha? Si Rafi? Sino ba? Ano yan? Si Jackie. Ito po, Saan na ba yung akin? Risha, sinong best friend mo doon? Ikaw, Sandra. Tinanggi mo. Ikaw rin. Brother James, yung friend mo doon. Ikaw, Edgy. Ha? Ikaw rin. Si Rapi. Ikaw, Joshua. Ha? Lahat? Ikaw, ayoko dito. Mark. Hindi pwede lahat. Rapi. Ikaw, Jared. Ikaw, Peter. Christian. Okay. Daddy. Si? Hindi. Sinong best friend mo doon? Edgy. How's Steven? Si
Sinong best friend mo doon? Ikaw, Mamayan, sinong best friend mo? Okay. So medyo... Okay, so medyo ano yan, no? Napag-isip ba kayo? Nakaisip kayo? Yung topic natin ngayon, medyo kakaiba para sa akin to. Kasi bala ko ngayon, ano tayo? Sabay-sabay tayo matuto sa message ngayon. Meron lang ako dito mga key verses. Kasi lala ko si pastor na naman. Sabi niya magaling siyang makipagkaibigan. Yan ang sinasabi niya. So, kaya tayo silang barkada dun. Hindi ko sure kung natutunan ko yun. Nasabi niya lang ganun pero hindi niya tinuro rin ata ng paano. Kaya nga, ang bala ko hindi naman kasi mahirap na topic to, pero in a way, di ba, kaya nga tinanong ko kayo Medyo na hindi kayo komportable ng konti, di ba? Kasi sa totoo lang, importanteng topic to, pero sa sanlibutan, no? Iba yung kalakaran dito, no? Tsaka kaya nag-aasaran kayo kanina, minsan kala mo friend mo siya pala hindi ka friend mo. Mga ganun yan no? So pero ako ay in a way, meron akong nung aking kabataan, may tropa rin kami nun. Doon din ako natuto, in a way, masaya in a way, parang may kulang. Pero pwede ko sabihin siguro na para sa akin lang yun. Feeling ko okay naman kami, at least to some degree, para sa iba. Okay? Pero kasi pag ganyan, pag nasa ganyang edad kayo din, parang ang feeling nyo minsan, kailangan nyong maki-ride in. Dapat meron ka, parang ganun no? And kaya inaaral ko rin yun kahit nung bata ako. Though, yun nga, meron din ako nakasundo, pero bira kasi nakasundo ko Alam nyo na, mahihain ako. Pero meron at meron. Diba? Pero ang gusto kong maintindihan ngayon is yung mas malalim. Kasi hindi na ako bata na makikipag-friends ka lang, mamaya galit na. Friends lang kayo kasi pareho kayo ng games. Bilang pastor, adult, siyempre, tapos nakikita ko rin yung mga ibang adult, mga kapadrino, ano kaya nangyayari yun. Si pastor yun, isa lang tawagan nila best friend. Isa na lang yung best friend niya doon na natitira. Ngayon, ayun, kaya ang title natin ngayon is Chosen Companions. So, hindi lang basta friend, okay naman friends, companion is kasama sa buhay. So, kaya nga tama naman sinabi nyo, friend nyo dapat pag may asawa kayo, yung asawa nyo. Hanggat maaari. Doon nangyayari din pag may hindi maayos na, alam mo na decision sa buhay, hindi nagiging maayos yun. At alam nyo na kung saan tayo punta, di ba? Kaya mamaya tayo dyan, binasa ko lang yan kasi naalala ko yun. Kaya ano sabi ko? Title natin is Chosen Companions, or subtitle natin is Cultivating Godly and Supportive Friendships. Medyo, nainggit ako sa inyo kasi nga, dito kayo So ako, medyo iniisip ko yan, pinag-aralan ko ng matagal na panahon, trial and error. Yan pala, di ako natapos sa kwento sa barkada namin. So, mga nakakasundo ko nun, pa isa-isa. Yung high school, parang kailangan may friend ka, parang may ganun. Ngayon alam ko na, hindi naman. Nasabi ko na sa inyo, para lamang kayo sa akin. Amen? Hindi naman kailangan Kaya salamat nga sa amin dito, mga best friend nyo, kung sana totoo. Sa church. Kaya pamilya, ganda yun, napakaganda nun, Kung totoo si Jamie at Jana, talaga namang parang kambal dati yan
Ganun maganda yun, men. Kaya Julia tsaka Rapi, hindi pa huli ang lahat. Okay? Hindi ako nagbibiro. Siguro ngayon ganyan kayo dahil siguro di lang kayo naturuan. Minsan pansinin nyo, pag nakakita kayo ng talagang magkapatid na solid na dikit, napakaganda nun. Though yung hinahanap ko rin sa Bible, di ko rin nakakita. Kasi na totoo lang, magkakapatid talaga sa Panginoon. Pero, yun nga, maganda rin na na-practice yan. I believe nasa magulang kasi yan. Pag hindi kinultivate ng magulang yun, hindi naman automatic yung ano eh. Wala namang automatic na lahat tinuturo. Lalo sa ganang bagay, okay? Kaya subtitle ito, Cultivating Godly and Supportive Friendship. Ibig sabihin, kaya ka nag-friend, di naman may hita. Pero, yun ang totoo eh. Kailangan mo ng katulong sa buhay. Yan nga, pag nag-asawa ka, ano bang gusto mo pag nag-asawa ka? Wala lang. Para lang makiuso. Hindi. Aminin mo na lalaki ka, kailangan mo ng babae. Babae, kailangan mo lalo ng lalaki. Emotional and napakaraming bagay, you know? So, yan. So, yan yung mga disclaimer ka pala. So, sinusubukan ko na maging mabuting kaibigan talaga. Kaya nga, andun ako sa mabuti bang kaibigan kasi sinabi ni Pastor. Hindi ko alam, papasok ba ako doon? Pwede naman tayong matuto pa eh, men? Okay, so kaya, yun, sana magkaroon tayo ng mga friendships na maayos. Yung hindi siya pabigat sa'yo. Alam nyo, may mga ganong kaibigan na pabigat sa sayo. Yung iba kaya di ba katin ng church, yung friend nila inuna. Yung iba naman, kaya nasa church, andun yung friend niya, mayroon din ganon. Medyo okay yun, no? So, hindi accident ito. Ito yung nangyayari dahil pinipili mo. Yun nga, problema pag bata, hindi mo alam eh. Kaya inaaral natin. Okay? Nasabi sa Genesis 2:18. Ito, mag-asawa nga to, di ba? Alam na. Nabisado ba natin to? And the Lord God said, it is not good that a man should be alone. So, wala natin sa mag-asawa to, pero pwede mo in general, pwede mo ngayon sa tao, no? Okay yung dapat independent ka, pero at the same time, marunong ka ring mag-work sa team, di ba? But especially, yan, sa mag-asawa kasi napaka, niyan. Sabi nga nila, it shall break you or make you. Baliktarin mo, no? So, kaya ka mas magiging mabuting Kristiyano o tao dahil sa asawa mo. Nagtutulungan kayo. Baliktad naman, baliktarin mo yon. Yung iba, nag-asawa, doon nasira. Okay? Medyo pangit yun, no? Sabi ng Panginoon about Adam, siya mismo yung gagawa ng I will make him an helpmeet for him. Ginawa siya ng companion. Alam natin si Eva yan, no? At sabi dyan, helpmeet. So, aminin natin, kailangan natin ng tulong. Sinabi meet, sakto. Sabihin, yung makakatulong talaga sa'yo. Mamimit yung expectation at pangangailangan mo. Nabanggit ko na rin kanina, no? Pag masama naman yung company mo, wala kang magawa, o siya naman yung inaano ka, gusto ko nang kasama, magnakaw tayo ng bangko or something. So, iwasan natin yun. Papasok yun mamaya. Kasi medyo lalo sa mga kabataan, talagang important point. Kasi darating sa inyo yan, alala ko rin mga babae, kahit nung high school kami, mag-ECR lang yan, kailangan may kasama. Yung di ko maintindihan na. Pero siguro, oo. Ha? Okay din siguro yun, no? Pag sa public kayo. Anyway. Then, ayan. So, ang panalangin ko sa bawat isa sa atin, including myself, yan, magkaroon tayo ng friends. Amen? Maayos. Hindi natin kailangan napakarami, joke agad yun. Di totoo yun. Hindi ang hinarap natin. Kahit isa, dalawa,
Yun, nakakatulong sa ministry, sa buhay natin, and obviously sa paglilingkod sa Panginoon. Yan. Kaya point number 1, paano nga? Doon agad tayo, no? Paano tayo magkakaroon ng godly, yung supportive, ng mga kaibigan? Kasama na yung pag-asawa din dito, no? Alam nyo na yung pupuntahan natin. Ano sabi sa Proverbs? Very famous po to. Though, yun nga ako sa personally, wala pa akong nakitang solid na stitching dito. Ito na, gagawin na natin. No? Pakibasa po, ready, go. A man that hath friends must show himself friendly, and there is a friend that sticketh closer than a brother. Paano ka magkakaroon ng friends? So, kitang-kita agad dyan eh. Pero may yung reading sa umpisa parang hindi ganun ka, no? Pero lahat ng narinig ko nag-interpret ito, yun nga, maging friendly ka muna. Yan. Gusto mo ng kaibigan, maging palakaibigan ka. Yun. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, iba naman, nasobrahan. At iba, okay na sila sa mababaw na pagkakaibigan. Okay na rin kaysa wala. Pero may mga tao rin kasing, kaya ako personally, ganun yung nakita ko na sa iba na personality type ko. Ganun kaya hindi ako nagkakaroon ng maraming kaibigan. At hindi, kasi siguro may mga expectation ka rin. And yung iba, hindi mo rin naiintindihan. Diba? Minsan, bata-bata ka, hindi mo naiintindihan sarili mo eh. Ito, binibigyan tayo ng clue. So, kung may kaibigan ka, pwede sabihin ganun, if a man hath friends, a man that hath friends, medyo past tense na eh, no? Must show himself friendly. Okay, doon muna tayo sa first part, no? So, kung marami ka daw kaibigan, dapat friendly ka. Pero ang pinopoint natin kanina, dapat kung gusto mo ka ng friends, kailangan maging friendly ka. Pareho din naman eh. Kasi iba, mamimit mo, and then, magiging friends kayo. Iba dyan, hindi mo ma-maintain kung hindi nga ikaw friendly. Ayun na, kakilala kayo ilang araw, ilang linggo. Naku, suplado pala to, sinungaling pala to. So, may friend ka na sana, nawawala pa. Yun ang point doon. Kaya point natin number 1 is, be the kind of friend that you desire to have. Simple lang eh, di ba? Kaya yes, hindi mo magiging kaibigan lahat eh. Kasi ikaw mismo may standard ka sana. Lalo Kristiyano ka, tinutunan ka sa Bible. Mataas at maganda sana yung standard sa pagkakaibigan. Maging ganun ka. At ang ma-attract mong kaibigan, ganun din. Ganun kasi, kaya iwasan nyo po lalo mga kabataan na magiging peke ka sa iba. Kunwari, mahilig sila sa aso. Eh, ikaw may allergy ka. Eh, gusto ko siya maging friend eh. Yung aso niya, inatabi sa gagayahin ko yun. Batay ka. Hindi niya ba yun? So, hindi niya kailangan maging OA naman. So, just be the kind of friend na kung gusto mong ikaw yung friend na yon, ganun matutuwa sa'yo kasi ganun siya. Parang ano nito, parang golden rule, no? Ano yung golden rule? Do unto others as they would do unto you. Alam niyo na ba yun? Okay, si Jesus nagsabi nun ha, gawin mo sa iba yung gusto mong gawin nila sa'yo. Very basic, para hindi ka na mag-ano ng komplikadong ewan. Simple lang, okay? Gusto mong kaibigan, lagi ka niyang kasama, syempre hindi ka sinungaling, hindi ka sisiraan, gentle ka, hindi ka laging nakakapanakit. May mga ganong tao na sakitan ng ano nila. Eh kaso maya-maya, lumalakas na, gantihan na pala. Yung pala, kaya gusto mong manakit, ganun ka lumaki, no? Sinasaktan, ano man yan, no? So kaya iniisip mo yung the best na kaibigan na gusto mo para sa sarili mo, maging ganun ka. Initiative begins with you. Yan. Kasi nga naman, ito, kami mga mayayain, minsan hindi tayo may pag-usap. Eh, ibang tao, yun pa, hindi pala iniisip sa'yo. Ay, mukha siyang masangit. Ay, baka hindi siya. Wala na, nag-initiate. Okay? So, mag-miss out ka. Ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng friends or konti. Or supposedly, marami ka sana ng prospect. Sayang. Okay? So yun lang, yung binabanggit natin kanina sa title, supportive, o maging supportive ka rin. Gusto mo ng faithful friend, maging faithful ka rin. Isa sa mga character flaw daw na nakikita agad dyan, yung mapanira ka eh.
Kunwari, ang lagi yung topic, yung ibang tao, ito na naman, pag-uusapan na namin si ano. Eh, pag hindi mo ka naman mag-control, anong gagawin ko? Yun ang topic namin eh. Ayoko naman siyang kontra. Yung mga ganyan yung dahilan natin eh. Ba't hindi mo kontrahin nga? Yung nakita mong hindi maayos, di ba? Sabihin natin ikaw yung mas spiritual at the moment, oh, may influence mo sa tama. Kailan lang, mayroon akong ganyang kilala. Sabi ba naman, nag-post, talagang gano'n na sa ngayon eh. Post, Facebook naman. Nag-post ako sa Facebook, biruin mo, nag-comment si ganyan. Oh, ano kinuwit? Eh, ganyan daw, di ko maintindihan eh. Ito sinabi, ganyan. Negative na agad yung ano niya. Oh, sige, okay, di ka naman pinag. Eh, nakita ko, tinignan ko, hindi naman negative eh. Ikaw lang nag-iisip, oh, sabi niya, oh, nga. At least may nagsabi sa kanya. Hindi yung nanatili sa utak niya na negative, hindi naman pala kailangan. Kuha niyo yun. So, ano pa? Obviously, being mga Kristyano, kilala natin yung Panginoon natin. Siya yung the best eh. So ngayon, paano nga magiging maayos na friend? Eh, dapat maging Christ-like ka. Very basic na, no? CCF lang. Ayun yun eh. Kung anong klase ba si Jesus? By the way, si Jesus, hindi siya yung katulad ni na John Maxwell na bolero. Oh, kaya nga maganda, tinitingnan mo Bible, hindi yung sinong ano. Tsaka hindi siya long hair ha, baka hindi niyo pa alam. Hindi siya hippie. So, ikaw mag-initiate, then i-reflect mo yung character mismo ng Panginoong Jesus. Napakaganda nun. Ma-attract mo, mga maayos na tao din. At, dahil ang Panginoong Jesus ay maayos na kaibigan, selfless na kaibigan, ganun din yung ma-attract mo. Eh, mga kaibigan ko, kung ano ba yung, baka ganun ka rin. Baka, hindi lagi. Isa may mga ganun talaga ako na, mga ganun talaga eh. Kaya hindi naman tumatagal kasi yung mga ganun eh. Ang hirap na kaibigan ng ganun. So, yan, magka-college. Hindi namin kayo dito, alam niyo naman, diba, hindi namin kayo pinagbabawalan eh. Kasi nasa edad na kayo na kayo talaga mag-iisip. Ayoko din i-micromanage kayo. Sino kaibigan mo? Tawagan ko yan. Baka, hindi na, ikaw na mag-aano dun eh. So ngayon, intindihin mo na makakapekto sa iyan, ingat ka. Yun lang naman. Amen? Ang sabi sa Proverbs 17. A friend love it at all times. Yun ang tunay na kaibigan. Eh, paano kung sinaktan nga ako, ganyan. Love it at all times. Ganun ang Panginoon, ganun nanay mo. Oh. Ganun. Kung gusto mo magkaroon ka ng ganun kaibigan, ipakita mo muna yun. Kung ikaw yung mas mature eh, sige lang. Minsan hindi nila susuklian yan, pero pakita mo lang na ganun ka. At least makakaasa ka. Philippians 2:4. Ganda nito. Hindi, Titus. Philippians. Nabisado natin yan, di ba? Sabi dyan, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. So, hindi yan mahirap intindihin. Tingnan mo rin yung kalagayan ng isang tao, di ba? Hindi yung, o sige, ano tayo? Kain tayo sa labas. Alam mo na bang walang-wala yung, hindi na pa rin, may nakakasama akong ganyan, para sinusubukan ka. Yayaya, alam mo namang, naku, hindi man lang nag-isip, di ba? Kung maglilibre, pwede, di ba? Ganon. Eh, minsan wala. Yung nakasama akong ganon, bahala ka. Gaganyan na lang yan. So, tingnan nyo rin. Maging friendly ka, lalo sa ganyang bagay, napaka-basic niyan. Sabi nga ng Panginoon, the poor always be with you eh. Sinabi rin yun sa Old Testament, naalala ko. So, tingnan mo kung anong meron siya, anong wala siya. Ganun ka rin. Maka naman mas spiritual ka, di lahat ng mayaman, spiritual. So, tingnan mo rin, alalayan mo lang. Amen? Meron din sa, alam mo na, talino. Iba talaga, medyo mabagal, di ba? Diba, magaling, mabilis. Kung gusto mong maging friend, alalayan mo.
Amen? Ganda spiritual. Though, minsan mahirap yun, pero yun talaga yun. Yung price naman niya, magkaroon ka ng maayos na kaibigan, di later, ikaw naman yung tutulungan. Ganun lang po yan. Pwede natin i-practice actually ito kahit sa ministry. Okay? Sa ministry, minsan pag ikaw yung matured, ikaw yung nag-umpisa, nakalamang ka sa kanila, napansin ko rin sa iba to, ganun eh, parang sa halip na tulungan ka, pero sa church ko nakita yung mas okay talaga. Kung ikukumpara ko siyempre, marami natin nakilala sa labas. Meron din okay sa labas eh. Merong loko-loko din sa church. No? Pero, makikita mo yung pagkakaiba. Kasi ang common sa atin, siyempre yung salita ng Diyos. Walang perfecto din sa church. Okay? So, alalayan lang. Kasi lahat tayo inalalayan din. So, may mga nakikita na mga Kristiyano, walang tawag dito, walang tiyaga, no? Sa ibang tao, katulad niya, mag-ministry talaga. Mga batang, hirap minsan i-handle niyan. Last time nga, mayroon pa nag-ano, di ba? Naalala ko tuloy. Si Chloe ata yun, no? Ang hirap na. Pero ganun talaga. Alala ka niyan. Magmatanda ka na, di ba? So, sino, kaya ko pala si Chloe, kayo po yung naghugas ng ganyan. Ngayon, matanda ka na, ikaw na may hugasan. Kaysa wala ka, may mga taong gano'n, walang tinulungan. Pagtanda nila, wala tumutulong. Tumutulong sa akin. Alam na. And then, ano yung point number 1 natin? Be the kind of friend that you desire to have. Ano kasimple yan. Ngayon, with regards to that, yun nga, minsan, kala mo ikaw, wala kang kailangan ngayon, later kailangan mo rin ng tulong. Kahit sino ka pa. Wala, kahit sino ka pa. Meron mga kahit sa matataas ang posisyon sa, kailangan na nila ng mga tao eh. Kailan lang, ayoko na sabihin, pero basta yung isang, daming natanggal sa amin, di ba? Hindi ko iniisip na matanggal yung iba doon kasi magaling sa boss, malapit sa boss, magaling, masipag talaga. Pero, ba't siya yung tatanggalin? Bakit hindi itong isa? Paano nangyari yun? So, palagay nyo lang. Yung mga nagde-decide nun eh. Pakiramdaman yan eh. Isang kahit magaling ka, hindi na kita kailangan eh. Yun ang totoo. Kaya, again, sa trabaho, huwag nyo rin pe-personalin. I believe lahat yan nangyayari. May intervention ng Panginoon yan. Hindi kayo mabaliw sa totoo lang. Nasabi ko na sa inyo. Tiwala lang, gawin mo yung best mo. Kung pe-personally yung ibang tao, minsan wala rin silang choice. Yun ang makikita mo, kahit magaling ka, laki rin naman sweldo mo, kailangan kitang tanggalin. Mga ganun. Naalala ko lang. Okay, number 1, be the kind of friend that you desire to have. Number 2, Proverbs. Madami sa Proverbs, obviously, mga ganitong topic yun. 13, 20, kayo naman. Ready? Go. He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Okay, yung medyo parallel dyan is yung walk and then companion, di ba? Yung sabihin yung walk, baka naman tumakbo ka kasama ni tumatakbong doon sa oval. Ay, sasamahan ko siyang maglakad. Hindi lang lakad na lakad yan, no? Ito yung ganyan, companion, sinong sinasamahan mo. Yung pinag-usapan natin, friendship, di ba? So, pag ikaw daw ay lumalakad ng kasama, ang kasama mo matatalino, okay? Pwede mo nang ipasok dyan, of course, hindi lang basta matalino sa math, okay? Sa buhay, matalino sa buhay, di ba? Matalino financial, mga prinsipyo, okay, hindi mga puro chismis ang pinag-uusapan. Pag ganun daw mga kasama mo, sinasabi niya dyan, ikaw daw ay magiging katulad nila. Wise din sila. Wise sila, kasama mo yung wise. Basically, magiging wise ka raw. Ganun. Totoo ba yun? Ano yan? Na-download? Na-hack? Hack talaga.
Nahahawa, tama. Kasi yung mga usapan nila, ganito. Pag may company A, company B. Pag ito yung wise, ito mga fools. Kunwari. Pansinin mo na, ikaw na magpansinin mo. Pag ito yung kasama mo, yung topic dito, iba dito. Okay? Iba yan eh. Naalala niyo yung sinabi ko yung tatlo daw? Ano yung mga syonga-syonga daw? Anong pinag-uusapan? Buhay ng ibang tao. Eh yung mga middle, mga events. Okay na rin yun, pero average lang yun eh. Gusto nyo nangyari, umulan, okay. Pero yung mga matalino talaga, ideas, malalim. Okay? Hindi rin walang kwenta idea, huwag naman ganun. So ganun yung, pag lagi nag-uusap, lagi nakikita mo yung mga usapan dito, may mga nakikinig ka, may mga natutunan ka, mahahawa ka. Baliktarin mo yun, ganun din. Yung mga fools, yan. But ang companion of fools shall be destroyed. Ganun lang kasimple yun. Anong context gusto nyo? Kaligtasan. Hindi ko sinabing maliligtas ka, sumama ka lang doon. Pero malamang, masyashirang ka nun eh. Pag mga unsaved, mga kulto, doon kayo magsama-sama kayo. Sabay-sabay kayong huhusgahan. Ganun din sa school. Subukan nyo kasama mo, mga bulakbol, mga walang inisip kundi suntukan. Yung sa feed ko na naman, suntukan naman yung nakikita mo yun. Yung walang gloves, suntukan, no? Loko-loko din ito mga ito eh. Ano pa? Yung mga hindi nag-aaral, bulakbol, tambay, ayun. Ganun ka rin, okay lang palang ganito. Mga matanda na, walang ginawa, kundi ito nakikita kong future ko dito sa kapitbahay namin na pasaway. Siyempre hindi mo sabihin pasaway. Nakakausap naman kayo ng tambay. Magagaling magsalita yan. Sabi sa Bible yun eh, they are wise in their own eyes. Matalino din sa standard nila. Kilala kayong ganito eh, di ba? Hindi ko makakalimutan yun. Sabi niya, yung pag-aaral, okay yun. Hindi ko kailangan yan. Alala mo yun? Hindi ko alala. Kaya may preaching ako doon, di ba? Ano ganun? Nag-ano ka na agad eh. Hindi mo pa nga alam ang buhay eh. So ganun, kaya ang point number 2 natin, exercise biblical discernment in choosing companions. Ganun lang yun. Sinabi na ng Bible, pag yan kasama mo, makapabuti ka. Pag ito kasama mo, maisira ka. Eh paano masabi ito yung full ito? Ayun nga, yung discernment ang papasok dyan. Paano masabing wise? Ang pinag-uusapan, matinong topic. Hindi po patayan. Meron din patayan sa mga matino. Pero, sino pinapatay dapat? Yung loko-loko, para hindi na mga di ba? Eh, minsan lang yun, hindi puro tayo ganun. Hindi puro away. Pero may pagkakataon din na kailangan pag-usapan yun. Intindihan nyo ba yun? Ano pa yung ideas, katotohanan, no? Prinsipyo, ng salita ng Diyos, mataas. Hindi mababaw. Kaya exercise nyo yun. Yung dapat, alam nyo kung sino sasamahan nyo. Part 1 pa lang yan, okay? Kaya nga sabi nila, ano yung sabi sa birds? Birds of the same feather flock together. Sa Tagalog, pag pareho kayo ng balahibo, kayo nagsasama-sama, kaya huwag kayong magulat. Ngayon tayo nga, kung ikaw dapat yung matalino at spiritual, kung sumama ka man sa kanila, ikaw yung mga hawa dapat sa maayos. Hindi yung kayong hahawaan sa kalokohan. Baka maging mga senador pa kayo paglaki nyo. Okay? Yan, kung sino, pansinin mo kung sino, sabi may mga kasabihan na mga naalala eh. No? Sabi nila, show me your friends and I show you who you are. Parang gano'n eh. Totoo rin yun. Kung anong klase ang kaibigan mo, ganun ka rin. Hindi laging totoo yun. Kasi yung iba kinakaibigan mo na para matulungan sila. At ano rin si Jesus dyan, no? Naalala nyo, di ba? Na ako saan siya dyan. Eh, bakit kasama mo mga sinners, mga tax collector?
So, hindi niya sinamahan yung tax collector para maging tax collector din, di ba? Alam niyo, atin yun. Para maligtas sila, ma-disciple yung iba doon. Ganon. Iba yun, okay? Pero yung talagang komportable ka dahil pare-pareho kayo ng balat or ng balahibo, iba yun. Kaya mag-ingat sa mga sinasamahan. Okay? At another point po dito, yung medyo negative doon, guwardyahan mo yung sarili mo. Alam mo naman yung iba kasi sila yung sasama sa iyo eh. Paano yan? Basta hindi ko naman siya pinili, pero pinili niya ako eh. Guwardya ka. Amen? Sa college kami, gano'n, may dami kasi. Pupunta ako sa school, umaga pa lang, uyaw, gabi na. Sino-sino mamimit mo doon? Iba doon, probinsyano pa. Nagturo sa akin, uminom siya mag-yosi, mga probinsyano pa eh. Ganyan-ganyan. Tayo, puro kwentong walang kwenta yun. Kaya ako naman, observe lang ako, pero, okay, ganun pala. Kaibigan. Pero umpisa pa lang doon, di na komportable kasi wala ba akong makikilala dito matino. Kasi tambahin nga ng matino sa library. Tsaka yung talagang matino, bahay, school lang yun. Hindi yung tatambay. Pero kung college kasi minsan, patambay ka. Anyway. Kaya mag-ingat, no? So, number 1, dapat alam mo na kung sino yung kakasamahin mo. Pangalawa, under this, ingatan mo kung sino namang gustong mag-impluwensya o sumama sa'yo. Kaya hindi tama sa atin yung prinsipyo na mahalin mo lahat. No? Alam nyo na yan, di ba? Lalo yung mga bagay na importante, di ba? Mga iniisip nyo, mga plano nyo sa buhay, even pera nyo minsan, may mga kakaibigan kayo dyan na talagang peperahan kayo, literal. May mga ganun. May mas malala pa nga doon sa college. Hindi ko na sabihin, pero kasi na-observe ko sa college eh. Kaya ingat ba, hindi nyo kayo mayaman, di ba? Pero pag medyo mayaman-yaman kaya, samahan kayo niyan. Iba doon, todo na natin yung mga babae, ganun. Magpapagamit yun para sa pera. Mayroon ganun. Kaya mag-ingat, amen? Sabi sa 1 Corinthians 15:33, ito. Alam niyo na ito eh. Basahin ulit natin para ma-remind tayo. Pakibasa, ready, go. Do not deceive, evil communications corrupt good minds. Huwag kayong maloko, huwag kayong mapapaloko. Sa bibig pa lang, sa usapan pa lang niya, kinukurap na kayo. Kahit maganda yung natutunan nyo dito. Lalo kayo, malaki kayo magkasama doon. Nag-church ka, Sunday lang. Makakarinig ka siyempre na maayos, di ba? Magandang prinsipyo sa buhay. Monday to Friday, kasama mo yun. Sino man yun. Yun ang naririnig mo, parang normal yung kabastusan, yung pagmumura, parang normal na sa kanila yan eh. Di ba? So, ingat lang. Ano sabi sa Proverbs 22 naman? Ito, interesting din to. Ako na lang, make no friendship with an angry man. So, isa sa mga, huwag mo itong kakaibiganin make no friendship. So, hindi sinabi sa atin ng Bible lahat kaibigan mo. Sino nagsabi ng lahat kaibigan mo kanina? Huwag ganun. Piliin mo. Lalo pag napansin mo itong taong to, galit na naman. Lagi na lang galit. Iba yung nakagalit ha. Lahat tayo dahil nakagalit. Amen? Katulad niya, hindi nakikinig. Ako, galit na ako. Okay lang yun. Amen? Pero yung laging galit, pagising. Ano ba na? Umuulan na naman. Baha na naman. Lalo na yung mga politiko. Yung ating mga post kanina eh. Ang tawag doon. Ano naman? Yung corruption na naman sa flood control project. Pagbalitang lagi mong talagang lagi kang galit eh. Kaya nga, hindi natin binibiro yan. Pero minsan ginagawa natin biro eh. Kaya tanggap na natin to some degree. Kasi hindi naman tayo nakafocus dyan. Amen? And with the furious man, so yung furious, angry, medyo synonym yan, di ba? Thou shalt not go. Kasi mahahawahan ka niya, lagi ka rin galit, lagi kang galit. Si kaibigan mo, si Uncle Scrooge. Okay, alam niyo na yung 2 Corinthians 6:14? Yung huwag makipamatok.
May basa nyo, ready, go. Be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? Ay, tutuloy nyo pa yan, di ba? Basta basically, madalas ginagamit sa mag-asawa, di ba? Nabanggit na natin kanina, asawa mo dapat, kaibigan mo. So, ganun din sa mga ibang kaibigan natin. Huwag kang makikipamatok. Ibig sabihin, huwag mong ipapantay mo yung sarili mo sa kanya. Kung unsave yan, sharean mo. Kung ayaw niya masave, ngayon, huwag mo ipapantay yung sarili mo sa kanya. Ngayon, ganun din sa partnership. Ngayon, pag nakipag-partner ka na, minsan, yung mga galing na ano eh. Nakipag-partner, pero talo ka. Ito yung usapan na naman sa PAX. Ano ba to? Sadie ka ba yan? Ay, salamat. Kaano tayo? Totoo naman yung kung maayos. Yung, ako, ano ako dyan? Pro ako dyan. Mag-ingat lang kayo, basahin nyo lahat ng ano dyan. Ano bang klaseng usapan yan? Baka talo na naman tayo dyan. Eh, magagaling yung mga yan eh. Kasi tayo nga yung may kailangan sa kanila. Pero may kailangan din sila sa atin. Diba? Ganun lang kasimple yan eh. Mga partnership. Ngayon, huwag mong ipapantay yung sarili mo. Katulad niya na, sige, para naman yung friends tayo, dapat every, pag gusto kong maggumala tayo, gala tayo. Pag gusto mo, sama ako sa'yo. Pag gusto mo, sumama ka sa akin. Eh, gusto Sunday lagi. Lugi ka nun. Eh, sinamahan niya rin ako, lugi ka. Kasi hindi kayo pareho. Amen? Meron ka ng trajectory dito na maayos eh. Siya yung dali mo dito. Hindi niya naintindihan, kung hindi niya naintindihan yun, eh, napaintindi ko sa kanya, dinala mo dito. Pero, maging matalino ka. So, hindi ka pata. Kaya yung mga sinabi dito, no, hanggang matapos yan, nabisado natin dito, ba? Righteousness, saka unrighteousness, paano magkakasundo yun? Light with darkness, Christ in Belial, maging matalino ka. Ulitin ko, point number 1, be that kind of friend that you desire to have. Number 2, exercise biblical discernment in choosing your companion. Dapat alam mo yung Bible, sinabi ng Bible, at ganun yung dapat mong pamantayan. Ganun lang kadali. Ang hatlo na, last. Okay ba kayo? Alam niyo na paano maging magkaroon ng friends? Tapusin natin. Ngayon, kung may friend ka na talaga, nakahanap ka na, sabi ko nga sa inyo kanina, pwedeng mawala yan. Depende. Di ba? So, paano yan mananatili yung mga may matino ka ng kaibigan? Ano sabi na dapat ginagawa ng magkaibigan? Sabi ng Bible. Andiyan na. Anong gagawin mo sa kaibigan mo? Kapalibre ka na lagi. Tama ba yun? Ikaw naman minsan. Pero ito yung sabi dyan, may basa, ready, go. Iron sharpeneth iron. So a man sharpeneth the countenance of his friend. So, kinukumpara yung tao sa iron, no? Na alam ko, yung ibang panghasa dyan, bato eh, di ba? Pero yung iba, iron. So, ganun daw yung pag kayo magkaibigan, pinapahasa ka niya, pag ginanyan yan, di ba? Nahasa siya, tumalim ka rin. Kung tama yung ano mo, yung obviously. So, yun ang sinasabi ng prinsipyo dyan, no? Ang bakal, talim niya yung yung niya, counterpart niya. Eh, ganun din naman daw ang isang lalaki, tao, na pinapatalas niya ang countenance. Karakas ng mukha, may din ganun, no? Basically siya. Kasi pag sumaya ka, ibig sabihin, may something na nabago sa'yo, positive. Amen? So, sa mga lalaki, ano yung dapat magpataliman tayo? By the way, anong gusto niyo sabihin sa iyo? Matalim ka o mapurol ka? Diba? Siyempre matalim. Hindi ko nabanggit kaninang umaga, no? Ang tawag minsan sa mga, yung mga advanced technology is cutting edge. Alam niyo ba yan? Either cutting edge or bleeding edge. Ba't maganda ba yung edge? Matalim eh. Sabihin, effective. Yung nakalimutan ko rin ng umaga. Anyway, effective. So, ganun din, pag ang mapurol, kahit pencil, anong gagawin nun? Sinulat mo, ganun ka. Ano ba to? Ano ba
Wala, yung sulat niya, parang sinade dan eh. So, ganun din tayo dapat, lalo sa, madalas sa ano to, sa utak. Di ba? Paano tumatalas ang pang-iisip natin? Pag puro lahat tayong pinag-usapan, hindi ka loko, wala, hindi ka tatalas na, mapupurol ka nun. Kaya yung iba, ayan, pag nag-uusap-usap lang tayo, fellowship, kahit simpleng fellowship, ang pinag-usapan pa rin natin, maayos. Ideas pa rin, hindi ko ano yun. Iba kasi ayaw naman gano'n kasi nakikita na medyo mapuro. Kaya nga dapat tumalas ka rin. Kahit mga pastor minsan nakapansin ko gano'n eh. Ang natin pag-usapan yan kapagalingan na naman eh. Ba't di ka magaling? Yung tanong. Diba yung ubang, gusto ko may mali ka. Galingan na naman. Gumaling. Sinabi ko ba kung talagang yun ang, di ba? Kaya nga pinag-uusapan. Ganon. Anong point dyan? Tapos na tayo eh. Sharpen and strengthen one another spiritually. The principle of edification. Yun. Pag nagsasama kayo at pinag-uusapan nyo, minsan may masakit, at least nasabihan ka, may mga ganyan, alam pa sa pansin may mga taong ganun. May napansin ko yung malakas mga asal minsan. Naamoy ka, nasa church ka, di ka naligo, something. Kailangan mo sabihin. Paano mahiya ka? Nasa Bible yun yung hiya, ginagamit yan sa Bible. Sabi ni Paul. Meron ditong di maayos ang attitude. Sabihin mo, baka mapahiya. Sabi ni Paul sa panahon natin ngayon, parang huwag mo pahiyain. Depende naman talaga kung di naman kailangan mahiya, di ba? Baka naman pwede mong pasimplihan. Tama yun, parang di ba? Pero minsan kailangan yun. Tsaka yung tao kasi pag critical ka minsan, ganun talaga yung utak mo minsan. Alalay lang din, amen? Alalay din kasi ganun din, friend din, di ba? Gusto mo, mga friend mo, critical pareho mo. So, sana nakukuha nyo yun. So, mutual spiritual growth yung pareho kayong lalago. Ano sinasabi sa Bible, di ba? Yung speak the truth in love, yan. So, yung parang kanina na sinasabi natin, sinabihan mo siya, uy, mali naman yung pagkakaunawa mo dyan eh. Uy, mali ako. Hindi kita friend. Usapan lang natin bakit nagkamali, saan mali. So, pareho kayo lalago pag ganun. Okay? Lalo pag may mga ideas mo na medyo malalim at medyo malawak, hindi mo pwedeng assume lang naintindihan mo na. Kaya pinag-uusapan yan. Okay. And then, pwede mo sabihin dito sa iron sharpeneth iron nga, nagtutulungan kayo, bearing burden in times of trial. Kasi nga, minsan pansinin natin, kaya yung iba mahina kasi nasa kalagayan siguro siya na hindi madali. Alam niyo ba ang isang taong nape-pressure daw, ganito, si Ezzy, tsaka si Christian, friend. So ngayon, kailangan nilang magbuhat ng isang sakong bigas. So normally, parehong kaya nila yun. Kunwari lang, pareho silang fit. Pero, kunwari, ang kalagayan pala ni Ezzy, galing na siya ng kabilang napuyat siya sa pag-aaral, ano man yan. Hindi na equal yun eh. Di ba? Hindi pwede sabihin, hina mo naman eh. Yan. So, may pagkakataon na, dahil galing siya sa ganung kalagayan, pwede mo siyang tulungan. Ganun ang magkaibigan. At pag tinulungan ka niya ngayon, tinulungan siya mo ngayon, kung dumating sa panahon na ikaw naman yung medyo alanganin yung katayuan mo ngayon, di ba? Ayan, alanganin na. Hindi ba nakaano yan? Mga to, parang di natin alam na bumabagyo, Mga budget lang nila yan. Saan na tayo? Orange, red, Red na naman.
Sabi ko yun. So, makakatulong at makakatulong kahit sa pera po, ganun po yan. Ganun po yan. Tinulungan mo siya ngayon, kapos siya ngayon, di ba? Or sa schedule, sa mag-asawa, ganyan yan eh. Ano pa? Ganun. So, sa pagkakaibigan, kailangan pag-usapan yung dapat pag-usapan. Minsan masaktan yung isa, pero bandang huli, nagpapatalim. Pareho kayo tumatalim, kinorek mo siya, nakorek siya, natuto siya. Later, kukorek ka niya, syempre gantihan niya, di ba? Sa magandang paraan, gantihan. So, dati sinabihan mo ako, natuto ako, sasabihan din kita, ito yung mali mo naman. Kung tinake niya ng positively yun, doon mapapabuti. Ang pangit kasi pag negative eh. Sinabihan ka, kala mo, hindi na kayo friend. Yun ang masaklap. Kaya tinuturo dito sa prinsipyo na ito, ganun. Magpalakasan tayo. Amen? Pataliman. Hindi tayo mag-away, mag-clash. Pero, ganun lang, maalalay lang. Tamang tawag dyan, bahid ba? Tamang hagod. Ayan. Tatalim din siya, tatalim ka rin. Anong sabi sa Ecclesiastes? Very basic to po sa friendship eh, no? Ecclesiastes 4:9. Sabi dyan, 2 are better than 1. Ano buti? 2 or 1. Depende rin minsan. Pero pag may mga pagkakataon, mas the more the merrier. Hindi rin lagi ha. Sa grupo minsan, nakakagulo lang yung iba eh. Pero kung ang panag-uusapan na yan, labor, kunwari, ikaw yung magtatabak ng ano, sino makakarami? Siyempre yung marami. Dalawa kayo, salitan kayo. Oh. Very basic to eh, no? Kasi nga, I believe, kaya tinuturo sa atin to minsan, may mga attitude tayo ng kaya ko na yan, ako na lang. Eh, hindi nga eh. Hindi mo kaya. Or, mas makakabuti naman yung kasama ka. Kaya, huwag tayong mayabang minsan. Hindi na mayabang. Kala mo lang, di mo kaya sabi sa'yo, kailangan mong tulong. Lahat tayo kailangan natin ng tulong. Kaya tulong, kaibigan. Hebrews 10. Alam niyo na to eh. Hindi lang sa pag-attend sa church to. Pansinin niyo to. And not forsaking assembly of together. Bakit? Sabi sa 24, sinong magtutulak sa'yo na gumawa tayo na mabuti? Di ba? May reward pala tayo sa langit. Kasi tinatamad tayo. Huwag tayong tamarin, kaibigan. Amen? Kaya Brad, anong tawagan niyo na ngayon? Dude. Bro. Tayo tamarin, oh. Mga kuulan, konting ulan lang yan. Yan. Kasi sa basketball, magkasundo. No? Okay din naman yun. Pero, ang pangit niyan, sa laro, magkasama kayo, di ba? Sa church, hindi. Pangit naman, no? Sa ministry. Sabi dyan, consider nyo, isipin nyo rin, na tulungan mo siya na pa-provoke. Alam niyo provoke, di ba? Ayaw mo niya, pero sige na nga. Kasi sinabihan mo eh. Di ba? Mapapabuti ka dito. Gawin natin to, di ba? Gusto mo nito dati, minsan wala ka lang pagkakataon. Sige, gawin natin. Especially sa good works, ha, huwag mong uudyokan sa hindi maganda. Though ganyan din ang ginagawa ng pag-bad influence nga. Pero, yan, sa magandang context, matutulungan mo yung bawat isa kung may kaibigan ka. Amen? At yung kaibigan mo matino. Kaya dyan pumasok yung not forsaking the assembly of yourselves. Yan. Kasi nga, pag umaten ka, makikita mo kaninang umaga, parang ayaw mo umaten kasi ang sarap matulog, ang lakas ng lamig. Ayoko nga, siguro, ganito na iniisip nila. Talaga. Sino bang gusto kanina? Iniisip ko na rin kanina eh. Wala mo na church. Pwede ba yun? Okay, tama na. Tinatakot tayo eh. Gano'n ba kataas yan, di ba? Walang magawa sa totoo lang mga gobyerno. Kasi bawat text niya, ganyan, budget na naman yan. So, inaway nakakatulong, pero inaway nakakavisit na eh, di ba? Alam ko na, pwede mo tawagan na, ano man number niyan. Alam ko na, bumabagyo. Nasaan na ba tayo? So kanina, umaga, alang ayaw mo umaten, pero, naku, mamimiss ako ni, di ba?
So, sopas pala kami doon. Masarap magsopas sa bahay. Mas masarap sa church, amen? Pagkatapos magsopas, word of God na naman. Di masarap talaga, masaya. Ay kung wala ka dito, hinahanap ka. Ay nasarap pa ng tulog ata si kapatid. Sarap nun, ako rin kaya. And dito ka na sa Diyos, iniisip mo pa si kapatid. Nakailang ganyan na kaya sa kama. Pero pag andito ka rin, di ba? Nakita niyo yung kabaliktaran yan eh. Andito ka, pareho kayong inulang, ano man yan. Pero andito kayo, nakikinig kayo ng maayos na preaching. Oh, saya, di ba? Ulitin ulit natin, huwag na tayong absent. Ulan lang pala yan eh. Gusto mo, sunduin ko pa yung bagyo eh. Alam niyo ba ako sabihin na yan? Alam niyo mga yan eh. And then, last na to. Masakit na yung ulo ko. 1 Thessalonians 5:11. Ngayon, ba't naging Hebrews? Ibasa, ready, go. Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do. Hindi ko, comfort ko na yung sarili ko. Kung wala talaga, sige. Pero mas maganda yung, di ba, ulit-ulit po yung one another sa Bible. Ephesians, Philippians, yan, Thessalonians. Paano mo gagawin yung mag-isa ka? Sige nga. So, kaya lagi sinasabi na pag soul winning tayo, di ba? Isa yung iniiwanan ko sa kanila. Gawin nyo rin, okay? Maganda po sa church, invite mo sa church. Na ngayon, naligtas ka, di na mawawala yan. Pero imagine mo, paano mo ma-practicein yung mababasa mo sa Bible? Sige nga, paano practice to? Comfort yourselves one together. Mag-isa lang ako. Edify one another sa sarili mo. O kaya nanonood ka lang sa YouTube. Hindi pwede yun, hindi mo kaya yun. Malabo yun. Kaya magkaroon tayo ng friends. Amen? Na maayos. So meron pang last. Ano yung number 1? Be the kind of friend that you want a friend to be. Okay? Pangalawa, exercise biblical discernment in choosing companions or friends. Okay? Mamili ka, yun na lang yun. Lagyan nyo lang dyan. Mamili ka, maayos, tama ha. Mamili kang tama. According to the Bible. Pangatlo, yung maghasaan tayo. Sharpen and strengthen one another spiritually. Anong para sa yung kaibigan mo? Lalo po ngayon ha. Sa panahon ngayon, kung medyo may pera ka lang, may kita ka na, minsan di mo na kailangan ng kaya iba mga babae ngayon, di na nag-aasawa eh. Na-realize nila, anong kailangan ng lalaki? Wala magtatabak, hindi na uso yun. Diba? Bumili ka na lang, order, basta may pera ka eh. Diba? Ay, kailangan ko ng, ayun na nga. Yung iba kasi, hirap sabihin. Yung iba, nag-fornicate na lang. Hindi ko kailangan yan. Hindi, kailangan mo pa rin. Magkasakit ka pa pag ganun. So, companionship. Then last is, mayroon ka ng friend na maintain mo na. Sa isang relationship, kahit yan, mag-asawa, masusubo kasi yan. Ano ba yung pwede natin idagdag ngayon? Kung sakaling masubok yung pagkasama nyo, ilang magkaibigan or magkaasawa, partner, ano yung prinsipyo na pwedeng idagdag natin? Proverbs 27:6. Sabi dyan, ay basa, ready, go. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Nabanggit na natin ito no? Pero gusto ko lang idagdag. Paano kayo mag-stay ng matagalan at hindi mapapalitan, no? Kasi iba pinagpapalit tayo dahil mabulaklak yung bibig, di ba? Naalala ko yung mga networking. Naalala niyo sa networking, yung prinsipyo nila.
Ano rin itong mga to, nag-share din eh, di ba? Share mo yung ano. Naku, pag sinare ko sa kanila to, mga wala ng kaibigan kasi scam naman talaga yun. Ha? Ano sinasabi nila? Makapalitan niya ng kaibigan. Okay lang yan. Umalis sila, makapalitan ng kaibigan. Ganun yung mga ano niyan. Kaso, mali yung papalit niya kasi naging sakim ka na rin. Diba? Huwag niyo pag may na-meet kayo. Lagi sasabi sa'yo, nabanggit ito about pastor. Pag nakakita kayong pastor na maayos, huwag niyo bibitawan. Ganun din sa kaibigan. Men, manghihinayang ako pag nawala sa inyo dito. May nawala na nga eh. Problema niya naman yun. So, para nandun yung loyalty nyo, kailangan honest kayo sa bawat isa. Okay? Hindi ko mapot to ng ano eh. No? So, sabihin na lang natin na loyalty with honesty. Okay? Kaya sabi dyan, faithful are the wounds of a friend. Masasaktan ka niya eh. Sasaktan ka ba ng kaibigan mo? Minsan kailangan. Kaya kinumpara dyan, yung kabaliktaran nun, but the kisses of an enemy is deceitful. Yung iba naman, kalaban mo pero piniplease ka. Bakit kaya sobrang bait naman ito? Sobrang bait naman ito. Pinatayo yung church natin. Okay? Mabait sa umpisa, di ba? Yung pala, sisirain ka na pala. Kaya mag-ingat ka. Pag may kaibigan ka, at least pakinggan mo yung sasabihin niya. Okay? Mukhang pinagpapalit mo na ako dyan. Ano mo dyan? So, yung maraming tao po ayaw nung sinasabihan sila na mali sila. Baliktad. According to the principle sa Bible, minsan yung tunay mong kaibigan, siya pa yung magsasakit sa'yo. Sasabihan ka ng masakit kasi kaibigan ka niya. Hindi mahirap intindihin ito kahit ng unbeliever, alam to eh. So, loving correction, true godly friends tell you the truth in love. Yan. Then, loyal sila. Kahit ka pa yung magkasala. Kung naman yan. Minsan, nagkasala yung isang kapatid mo, kaibigan mo talaga. Anong gagawin mo? May nangyayari yun eh. Ano lang alam natin. Imagine nyo na, kaibigan mo to. Pero nagkasala. May makikahinaan. Kunwari, nag-tiktok. Ano naman yan? Nag-boyfriend yan. Kunwari, kayo. Masama yun, di ba? Mali yun. Kaso kaibigan mo, anong gagawin mo? Pagsabihan, hindi nakinig. Sabi ko sa inyo, huwag niyo pagpalit yung church, di ba? Pero hindi ko na sinabing kalimutan mo na totally. Andun yung friendship nyo, manghinayang sa friendship mo, pero yun, siya yung dadalhin mo ngayon. Huwag yung sobrang babaw na parang wala kang pinagsamahan. Nakikinig ba kayo? Kinasabi ko para sa inyo to, hindi ko sinabi meron akong ganito. Doon may mga kaibigan din ako dating gano'n, halos, to some degree. So, doon kami nahati nung may Kristyano ako eh. Malungkot, pero kailangan, ganun talaga eh. Man, para hindi kayo mag-miss out sa mga gandang bagay na binigay naman sa inyo ng Panginoon. May kaibigan kayo dito. Imagine na, tingnan nyo kaibigan nyo. Tingnan nyo yung katabi nyo pala. Tingnan nyo. Sabihin nyo, sinabi mo, friend mo ako ha. Tandaan mo yan ha. Ayan. Anong klaseng friend ka ba? Yun ang tanong. Sabihin mo, pag nagkasala ako, anong gagawin mo? Ha? Iiwanan mo ba ako sa ere? Huwag naman, di ba? Sabihin mo rin sa kanya, huwag ka kasing pasaway. Sabihin mo. Lusin na natin. Sabi sa Galatians 6:2, sana hindi pa tayo bahay, no? Mabasa, ready, go. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Ganda rin minsan yung ganun topic, no? Medyo simple pero nakapaalalahanan tayo. Sa Bible po, napakaraming doktrina dyan, pero may marami rin ganitong bagay na very basic, mga practical advice lang. Magbuhatan kayo ng burden. Basically, magtulungan kayo. Mahina siya ngayon sa ganyang bagay, tulungan mo. Later, tutulungan ka niya. At ang sabi dyan, interesting niya, sabi, so fulfill the law of Christ. Yung pala yun. Ang church, hindi lang sa kaligtasan una yun. Kaya habang dito pa tayo, magtulungan tayo. Colossians 3:12.
Kayo naman, ready, go. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Sabihin mo sa katabi mo. Patawarin mo na ako. Yun talaga yun eh. Minsan kasi kaya hindi yan maayos, hindi yung pinapatawad. Kaya pinasok niya na dito. Kayo nga, pinatawad nga tayo ng Panginoon. Nakalimutan niyo ba yung bagay na yun? Magpatawarin kayo. Amen? Parang hindi na kayo ma-amen ah. Mahirap minsan eh, no? Naisip mo, ginawa sa akin ito eh. So, kaya dapat yan, humble, meek, mercy, kindness, yan. So, para hindi na masayang yung samahan natin. Amen? Darating po yan talaga kahit mga pastor nga eh. Kayo pa. So, kailangan yan. Sabi natin natin to, nag-reflect na rin ako sa sarili ko. Yun, pala yun. Ngayon, balik na tayo sa Panginoon. Siyempre, sino ba yung pinakamabuting kaibigan? Sabi kanina doon, si Abraham is the friend of God. Nakakamangha yun eh, no? Di sinabi sa Old Testament eh, pero parang sinabi to some degree, no? Kaya sabi doon sa James, si Abraham, nampalataya siya sa Panginoon, ginawa niya yung pinapagawa ng Panginoon. Kaibigan siya ng Panginoon. Yun ang title niya. Sino bang Panginoon? Yan na. Anong masabi? Anong ginawa pala ng Panginoon? Basahin natin ito sa John 15. Ito ang the best na kaibigan. Anong klaseng kaibigan ng Panginoon sa atin? Tingnan nyo. Ako na lang. Greater love hath no man than this. Wala nang tatalo dito sa pag-ibig nito. Matindi to. That a man lay down his life for his friends. So sa halip na tayo mamatay sa impyerno, siya na muna. Siya'y naghirap. Ganyan po ang kaibigan minsan eh. Papaubaya. Ye are my friends if you do whatsoever I command you. Yun lang, may ganun. Kasi nga, hindi naman natin kaibigan si Jesus na parang kapantay lang natin eh. May pagkakaiba, okay? Sabi dyan, henceforth I call you not servants, for the servants know it not what is Lord do it. Yun ang pagkakaiba din natin sa... So, meron pa rin tayong master-servant relationship sa Panginoon, siyempre. Pero hindi lang servant, nandun yung pagkakaibigan. Servant ka niya, pero hindi ka tinatawag na servant. Nakita mo yung mga manager, ganyan, mga galing minsan niya ganyan. Sa halip na utusan ka, papakiusapan ka kunwari, pero ina-expect niya sumunod ka, di ba? Ganun yan sa amin. O sir, pakigawa naman to sir, ha? Please, ganyan pa yun. Hindi ka na makakatanggi, pero actually, kailangan mo sumunod kasi boss mo yun eh. Mga ganun style, amen? Kahit dito sa akin, meron ba akong inaano sa inyo dito? Isa trabaho, sinasweldoan ka doon dito, hindi. Kaya pag medyo matalino ka dapat. So ganun na ganun si Jesus sa atin. Master natin siya, servant niya tayo, pero hindi tayo tinuturing na servant. I call you not servant. Kasi, partners tayo. Amen? Ang Panginoon, nasa langit na siya ngayon. Pwede mo siya mag-solving gusto niya eh. Pero hindi ganun eh. Tayo na yung gagawa nun ngayon. Gusto niya maligtas yung tao. Tayo yung gagawa nun. Of course, tatatuin niya rin tayong maayos. Parang kaibigan. Kaya pwede tayo tumawag sa Kanya pag may kailangan tayo. Amen? Say, Lord, gagawin namin ito. Sige, Lord, ito naman kailangan namin. Ayun. So, sino ulit magkaibigan nyo? Sabihin ko na, ang pinaka-ultimate kaibigan natin talaga ang Panginoon. Kasi alam niyo, yung kahit sinabi niyo, friends ko po si ganyan, minsan di-disappoint ka niyan. Kaya lang siya sabi siya, huwag naman kayo mawawala sa church. Kahit pa asawa mo yan. Kahit asawa mo, nangyayari yan sa church eh. Yung asawa ko, loko-loko eh. O mawawala ka rin sa church dahil doon. Anong ginagawa mo? Anong sinasabi mo actually doon? Kung nagkamali ka na sa asawa mo, o siya nagkamali, o pareho kayo, whatever. No. Sige nga, dahilan ba yun para lumiban sa church?
Or ultimately, mawala siya. Nakakahiya po eh. Alam mo sa Diyos, diyan nga kayo magkaka-relate eh. Oh. Diyan ka pa magkaroon ng mas maayos na kaibigan. Ako ba? Parang nag-zone out na kayo eh. Hindi pa ako tapos. Never nyo isipin nyo na yan. Mapahiya kami dito eh. May makaka-relate sa inyo, matutulungan mo nga siya eh. Alam nyo ba yun? Oh. Tapos tinulungan mo siya, later tutulungan ka niya. Kaysa naman iwanan natin ang buong kapatiran ng Panginoon. Kasi ako na sa church, kasi I failed. Welcome to the club, sabi nga nila. Amen? Sino ba hindi nag-fail dito? Mapagpanggap yun or baka later pa. Huwag mo yung panalangin na mag-fail din siya. Okay? Yun lang gusto ko sabihin. So, friends ba tayo? Friends ba tayo sa Panginoon? Nakakalungkot, no? Ayoko sabihin dito, pero yun na yun. So, obviously, kahit pastor mo, may ano rin eh. Walang perfect talaga eh. Sana tayo, friends tayo, man. Hanggat maaari, huwag kang gagawa kasi sira ng friendship. Kung siya man yung gumawa nun, at least, siya mananagot sa Panginoon, di ba? Handaan nyo yun. Medyo maging matibay rin tayo kasi huwag tayong balat sibuyas. Yung iba, ganyan pa rin. Matagal ng Kristyano, ang dali pang ma-open. Kaya nga sinasanay kayo sa preaching na medyo hard. Kasi alam nyo, mahal ko kayo. Amen? Kahit sinagawan ko pa ngayon, may dahilan yun. So, sa buhay nyo ngayon, outside the church, hindi kayong balat sibuyas. Ang title natin? Chosen Companion. Cultivating godly and supportive friendships. So, yeah. Balikan nyo lang to pag kailangan yung friend. So, basically, kayo maging friend, ang pinaka-Panginoon, pinaka-friend natin sa lahat. Hindi tayo down. Okay, sige, let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa paalala, Panginoon. Ito na naman, medyo basic, but I pray, aminin din namin, kailangan ng kaibigan, kailangan namin kayo. Kami maging nawa yung ganong kaibigan na gusto din namin. Reciprocity lang yan minsan, madalas. So, ma-attract yung maayos na tao sa amin. Ganun din sa pangkalatan sa aming church, Panginoon, hindi na naibaba yung standard namin. At the same time, we reach out to people. Available po kami, Panginoon, para sa kanila. Mag-akay, magturo, Panginoon. Galing din sila sa amin na makakaasa naman kami, Panginoon. According to your principle, na tulungan lang yan. Kung nakatulong kami, nagtanim kami ng mga bagay, makakaasa kami ng pag-aani. Ngayon po, Lord, mag-iingat muli sa another week. Sana lapit ng anniversary, magpapala ito, Lord, sa bawat isa. Even sa aming mga speakers, Panginoon. Maging kaibigan din namin sila, Panginoon. Wala sila mga kasama ng ganito. Ay salamat sa kanilang pagtugon din. Lalahanin din po sa kanila, binyong kalakasan, biyaya, Panginoon. Kasi Padre, Pastor Ortega, mga ibang friends pa namin. Mga katulong din, Panginoon, sa ministry. Kami na yung makatulong din. Po, Lord, ingatin bawat isa. Kaya malulatit, mataas pa. In Jesus' name we pray.